Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Episode 8. Ang tahimik na pagbabantay. Umaga sa paaralan. Muling nag-ingay ang campus. Tawanan, yabangan, kalabog ng lockers, yabag ng mga paa sa hallway. Sa panlabas, parang normal lang ang lahat. Pero para kay Althea, iba na ang pakiramdam. Habang naglalakad siya papasok ng classroom, mas maingat ang bawat hakbang. Mas madalas ang paglingon. Mas mahigpit ang hawak sa bag. Bestie, bulong ni Nicole. Parang hindi ka okay. Ngumiti si Althea, pilit. Okay lang ako, sagot niya. Siguro kulang lang sa tulog. Hindi naniwala si Nicole, pero hindi na nagtanong. Sa loob ng classroom, pumasok si Lucas. Tahimik gaya ng dati. Walang kakaibang kilos. Pero iba ang mga mata niya. Mas alerto, mas mapagmatsyag. Agad niyang sinukat ang silid. Ang mga estudyante, ang pinto, ang bintana. Mas madami ang tao, pumasok sa isip niya. Mas madaming pwedeng magtago. Umupo si Althea sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa likod. Nagtagpo ang mga mata nila ni Lucas. Sandali lang. Isang iglap, pero sapat para maramdaman nilang pareho. May nagbago. Agad na inalis ni Althea ang tingin. Bumaba ang ulo niya, kunwari may inaayos sa bag. Hindi na siya kasing komportable tulad ng dati. Sa kabilang banda, hindi rin inalis ni Lucas ang tingin agad. Pinagmasdan niya ang galaw ni Althea. Ang paghinga, ang balikat, ang kamay na bahagyang nanginginig. May dinadala siyang takot, malinaw sa kanya. At hindi niya sinasabi. Tumunog ang bell. Nagsimula ang klase, pero sa loob ng silid-aralan. Habang may guro sa harap at mga estudyanteng nakikinig. May tahimik na pagbabantay na nagsimula. At sa gitna ng normal na araw ng eskwela, ang anino ay muling gumalaw. Hindi para umatake, kundi para maghintay. Tahimik ang classroom. May ilang estudyanteng nagkukwentuhan, may nagre-repaso, may abalang-abala sa cellphone. Normal na eksena, pero hindi para kay Althea. Seatmate mo na si Lucas, sabi ng guro habang inaayos ang attendance. Para sa group activity mamaya. Napatingin si Althea, napatingin din si Lucas. Sandali silang nagtagpo ng tingin, agad ding umiwas pareho. Okay po, mahinang sagot ni Althea. Lumipat si Lucas ng upuan. Tahimik, maingat, walang reklamo. Naupo siya sa tabi ni Althea, may kaunting pagitan, hindi sobrang lapit, hindi rin sobrang layo. Parang sinukat niya ang distansya. Hi, mahinang bati ni Althea, pilit na normal. Hi, sagot ni Lucas. Isang salita lang, diretso. Nagkaroon ng katahimikan. Naririnig ni Althea ang sariling paghinga. Naririnig niya ang lapis na hawak ni Lucas na marahang tumatama sa mesa. Bakit parang ang awkward? Tanong niya sa sarili. Sa likod nila, nakatingin si Adrian. Hindi siya nagsasalita, pero malinaw ang titig. Hindi kay Althea, kundi kay Lucas. Bestie, bulong ni Nicole mula sa kabilang row. Okay ka lang. Tumango si Althea, pero hindi tumingin. Habang nagsisimula ang group activity, iniabot ni Lucas ang papel kay Althea. Pwede mong isulat dito, sabi niya. Maayos ang tono, walang emosyon. Nagtagpo ang mga daliri nila saglit. Mabilis na binitiwan ni Althea ang papel. Salamat, sagot niya, mas mabilis kaysa dapat. Napansin ni Lucas ang biglang pag-atras. Hindi niya tinanong kung bakit. May mali, malinaw sa instinct niya. At hindi lang ito awkwardness. Sa kabilang dulo ng silid, bahagyang ngumiti si Adrian. Hindi masaya, hindi rin galit. Isang ngiting may plano. At sa pagitan ng isang upuan at katahimikan, may tense yung unti-unting humihigpit. Hindi dahil sa galaw, kundi dahil sa mga salitang hindi sinasabi. Tahimik ang classroom habang abala ang lahat sa group activity. Nagkakahati-hati ng papel, may nagtatawanan, may nagrereklamo sa assignment. Normal, sa paningin ng iba. Pero kay Lucas, may mali. May naririnig siyang hindi tugma sa ingay ng silid. Isang mahinang kaluskos mula sa likod. Mabilis niyang sinulyapan ang paligid. Sa likod ng row nila, may isang estudyanteng hindi niya kilala. Hindi nila kaklase, hindi rin kabilang sa grupo. Naliligaw, una niyang naisip. Pero mali, sa ilalim ng mesa ni Althea, may maliit na bagay na gamulong.
Isang pirasong metal, kasing liit ng barya. Napahinto si Althea. Anong, bulong niya? Bago pa siya makayuko, nahulog ang lapis niya. Mabilis na yumuko si Lucas para pulutin iyon. Sa isang iglap, habang ang lahat ay abala, tinapakan niya ang maliit na metal sa ilalim ng mesa. Dinidiin ito palabas sa direksyon ng aisle. Walang tunog, walang nakapansin. Pag-angat niya, iniabot niya ang lapis kay Althea. Okay ka lang? Mahinang tanong niya. Tumango si Althea kahit naguguluhan. Sa kabilang dulo ng silid, biglang may sumabog na maliit na usok sa sahig. Hindi malakas, pero sapat para magpanik. Anong yan? Sigaw ng isang estudyante. Nagkagulo. Stay calm. Sigaw ng guro. Walang gagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lucas ang lalaking kanina. Dahan-daang umatras papunta sa pinto. Hindi tumakbo. Hindi rin nagmadali. Hindi siya estudyante, sigurado na si Lucas. Habang nagkakagulo ang lahat, lumipat si Lucas ng pwesto, parang naghahanap lang ng tubig. Sa isang kisap mata, nakapwesto na siya sa gilid ng pinto. Pagdaan ng lalaki, marahang itinukod ni Lucas ang paa niya sa sahig. Sapat lang para mawala ng balanse ang lalaki. Napabulalas ito, kunwaring nadulas. Bumagsak ang lalaki, natapon ang bag. Sa loob, walang armas. Walang ID, pero may itim na piraso ng tela, hugis rosas ang tahi. Agad dumating ang gwardya. Sir, sino po kayo? Tanong nila. Maintenance, sagot ng lalaki, pilit kalmado. Hindi nagsalita si Lucas, hindi rin tumingin. Bumalik siya sa upuan niya. Tahimik, parang walang nangyari. Si Althea, nanginginig ang kamay habang inaayos ang gamit. Napatingin siya kay Lucas. Kanina, mahinang bulong niya. Parang, baka nahilo ka lang, sagot ni Lucas, agad. Mahina, maingat, hindi sigurado si Althea, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Kung hindi dahil kay Lucas, may mas masamang nangyari. Sa labas ng classroom, habang inaakay ang lalaki palayo, tumunog ang cellphone nito. Isang mensahe lang ang pumasok. Hindi siya ang target, pero bantayan mo ang anino. At sa unang pagkakataon, may isang pagkakamaling nagawa ang Rosa Negra. Gabi, tahimik ang opisina ni Don Ricardo Monteverde. Nakasindi ang ilaw sa ibabaw ng mesa, pero ang paligid ay balot ng dilim. Nakatayo siya, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa bintana ng mataas na gusali. May kumatok. Pasok, maikli niyang utos. Pumasok si Miguel Reyes. Hindi siya umupo, hindi rin nag-aksaya ng oras. May insidente sa school kanina, diretsyong sabi niya. Minor lang sa papel, pero hindi sa galaw. Bahagyang humigpit ang panga ni Don Ricardo. Magpatuloy ka, may isang lalaki, dugtong ni Miguel. Hindi estudyante, nagpakilalang maintenance. Walang dalang armas, pero may dala. Sandali siyang huminto. Marka, dahan-daang humarap si Don Ricardo. Anong marka? Hindi agad sumagot si Miguel. Parang tinitimbang ang bawat salita. Isang itim na rosas. Tumahimik ang silid. Mabagal na huminga si Don Ricardo. Hindi siya nagalit, hindi rin nagulat, parang matagal na niyang hinihintay. Nasaktan ba ang anak ko? Tanong niya, malamig pero may bigat. Hindi, sagot ni Miguel agad. Walang nasaktan. Isang segundo ng katahimikan. May isa pang detalye, dagdag ni Miguel. May isang estudyanteng nakaagapay sa sitwasyon. Napatingin si Don Ricardo. Pangalan, Lucas, sagot ni Miguel. Walang lumabas na kaina-hinala sa kilos niya. Tahimik. Walang nakapansin. Hindi nagsalita si Don Ricardo. Lumakad siya pabalik sa mesa at kinuha ang isang folder. Sa ibabaw nito, may nakasulat na salita. Monitor. Isinara niya ang folder. Palakasin ang bantay, utos niya. Pero huwag muna nating guluhin ang normal na galaw. Paano kung bumalik sila? Tanong ni Miguel. Sandaling natahimik si Don Ricardo, saka sumagot. Babalik sila. Tumayo siya ng tuwid, ang anino niya'y hamaba sa dingding. At kapag bumalik sila, dugtong niya. Siguraduhin mong handa ang mga anino. Tumango si Miguel. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang dalawa. Ang nangyari sa school ay hindi babala lang, kundi unang hakbang. At ang mga susunod na galaw, ay hindi na magiging tahimik. Gabi, tahimik ang kwarto ni Althea, pero hindi ang isip niya. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame. Patay ang ilaw, bukas ang bintana, pero parang kulang ang hangin.
Paulit-ulit bumabalik sa alaala niya ang nangyari sa classroom. Ang gulo, ang usok, ang kaba, at si Lucas. Bakit parang alam niya ang gagawin? Bakit parang nandyan siya bago pa may mangyari? Umupo siya at hinugot ang bag mula sa gilid ng kama. Binuksan niya ito. Doon pa rin ang maliit na papel. Mahigpit niya itong hinawakan. Hindi lahat ng nagbabantay ay kakampi. Napapikit siya. Hindi ako paranoid, bulong niya sa sarili. Hindi lang talaga normal to. Pumasok sa isip niya ang itsura ni Lucas kanina. Hindi nagulat, hindi nagpanik, parang handa, pero sabi niya wala lang yun. Baka nga nahilo lang ako. Tumayo siya at tumingin sa salamin. May takot sa mga mata niya. Takot na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Biglang may kumatok sa pinto. Anak, boses ni Doña Elena. Okay ka lang ba? Agad niyang itinago ang papel sa bulsa ng jacket. Opo, ma, sagot niya. Pagod lang. Kung may problema ka, sabihin mo lang ha, malambing na dagdag ng ina. Opo, ulit niya, kahit may bigat sa dibdib. Pag-alis ng ina, napaupo ulit si Althea. Bakit ayokong magsabi? Bakit parang mas delikado kapag may nakaalam? Hindi niya maintindihan. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang gallery. Hindi niya alam kung bakit. Napunta siya sa isang litrato mula sa school. Kuhang candid, group activity. Nandoon si Lucas sa gilid ng frame. Tahimik. Hindi nakatingin sa camera, parang laging nakabantay. Hindi ko siya kilala, naisip niya. Pero bakit parang, kampante ako kapag nandyan siya? Bigla siyang kinabahan sa sariling isip. Malito, bulong niya. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan. Ibinaba niya ang cellphone at humiga ulit. Sa labas ng bintana, dumaan ang ilaw ng isang sasakyan. Sandali lang pero sapat para magising ang kaba niya. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi na siya ligtas tulad ng dati. At sa gitna ng dilim, ang pangalan ni Lucas ay pumasok muli sa isip niya. Hindi bilang sagot, kundi bilang isang tanong. Isang madilim na silid. Walang bintana, walang ilaw, maliban sa pulang glow ng isang maliit na screen. May lalaking nakaluhod sa harap ng mesa. Duguan ang gilid ng labi. Tahimik. Sa likod ng mesa, may isang figurang hindi makita ang mukha. Ulitin mo, malamig na utos ng boses ng babae. Hindi po nasaktan ng babae, sagot ng lalaki. Naantala ang galaw. Sandaling katahimikan. Bakit? Tanong ng babae. May ibang salik, sagot niya, halatang nag-aalinlangan. Isang estudyante, tahimik, hindi target, bahagyang kumilos ang figure sa dilim. Pangalan, tanong niya, hindi po namin alam, sagot ng lalaki agad. Wala sa listahan, wala sa utos. Mabagal na tumayo ang babae. Lumapit sa mesa, walang dapat makialam, wika niya. Lalo na ang mga hindi kabilang. Huminga siya ng malalim, saka idinugtong. Kung may aninong gumagalaw, alamin kung kanino siya nabibilang. Tumango ang lalaki. At tandaan mo, dagdag ng babae. Hindi pa ito ang sugat. Saglit na katahimikan. Sa ibabaw ng mesa, isang itim na rosas ang marahang binitiwan ng babae. Babala pa lang ito. At sa dilim, ang rosa negra ay muling gumalaw. Hindi dahil nabigo sila, kundi dahil may bagong variable na hindi nila inaasahan. Gabi, tahimik ang campus ng paaralan. Patay na ang mga ilaw sa hallway, tanging ilaw sa guard post ang nananatiling bukas. Walang estudyante, walang ingay. Sa loob ng isang silid-aralan, may isang taong pumasok. Hindi estudyante, hindi gwardya, tahimik niyang binuksan ang isang mesa. Mesa ni Althea, mula sa bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sobra. Walang pangalan, walang marka, maingat niya itong inilagay sa loob ng drawer. Paglabas niya ng silid, huminto siya saglit. Parang may naramdaman. Sa di kalayuan, may isang aninong nakatayo. Nakasandal sa pader, tahimik, nakamasid. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. Isang segundo lang, hindi sila nag-usap, hindi rin sila gumalaw. Ang unang umatras, ang taong galing sa silid-aralan. Mabagal siyang naglakad palayo, parang walang nangyari. Nanatili ang anino, si Lucas. Hindi siya sumunod, hindi rin siya humabol. Lumapit siya sa silid-aralan at binuksan ang mesa. Doon niya nakita ang sobra. Binuksan niya ito, isang papel lang ang laman. Sa susunod, hindi na kami magkakamali.
Humigpit ang hawak ni Lucas sa papel. Hindi siya natakot, pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng galit. Sa kabilang dako ng lungsod, biglang napamulat si Althea mula sa pagkakatulog. Parang may humawak sa dibdib niya. Sa dilim ng kwarto, tahimik siyang huminga. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang may nangyaring mali. Sa isang lugar na walang ilaw, isang itim na rosas ang inilapag sa mesa. Handa na, malamig na bulong ng babae. At sa pagitan ng paaralan, ng anino, at ng katahimikan. Ang laro ay tuluyan ng nagsimula. Kung nagustuhan ninyo ang episode 8, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.